Praised be Jesus Christ. now and forever. Praised be Jesus Christ. Now and forever. And for the last time, praised be Jesus Christ. Now and forever. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Welcome to our second Misyong Pilipino Night. At kasama natin din ang mga nasa online, ang mga hindi makakapunta rito sa pisikal na paraan. Kaya ang kanilang mga kahilingan at panalangin ay atin ding sinasama ngayong gabi. At pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Simon at Judas, Saint Simon and Jude. Hindi natin gaanong kilala ang dalawang apostol na ito, walang gaano nasulat tungkol sa kanila, pero tayong mga Pilipino, malalim at malakas ang ating debosyon kay Saint Jude. Dahil sa ating pong karanasan, si Saint Jude ang nilalapitan natin kapag mayroon tayong isang bagay na hinihingi na isang impossible cause or impossible situation. Kaya ngayong gabi, hilingin natin kay Saint Jude o Saint Simon din na tayo'y tulungan sa mga kahilingan natin na parang napaka-imposible na mangyari, pero dahil sa kapangyarihan ng Diyos na makapagpagaling ng lahat na binabanggit sa ating ebanghelyo, ay ang imposible nangyayari. Pakisabi nga sa katabi natin, walang imposible sa Diyos. Nothing is impossible for God, at ang ating debosyon kay Saint Jude ay patunay na walang imposible. Sa dulo ng ebanghelyong narinig natin, sinikap ng lahat ng tao na lumapit kay Jesus, hipuin siya sapagat nararamdaman nila na taglay niya ang kapangyarihang makapagpagaling sa lahat. Lahat ng mga tao lumalapit kay Jesus kasi nararamdaman nila na mula kay Jesus ay ang kapangyarihang makapagpagaling. Pakisabi sa katabi natin, gagaling ka. Pagagalingin ka ng Panginoon. Siya higit na makapangyarihan. Ngayong gabi, yun ang tema na ating pagsusumikapang pagnilayan, ang kagalingan, ang paghilom sa mga sugat, lalo tigit ng ating mga pamilya. Bago natin pag-usapan ang pag-asa, kailangang harapin muna natin ang katotohanan ng buhay na madalas sa hindi may sugat at sakit o pasakit na tayo ay may dinadalat pinagdadaanan. Kaya mahalaga yung paghilom. Mahalaga yung pagpapagaling. Pakitanong nga ang katabi natin, anong sugat o karamdaman ang daladala mo ngayon? Pwede po bang pakicheck ang ating mga kasama? Sino po rito ang heartbroken, kababasted lang o kabibreak lang? O kaya may karamdamang pisikal o kaya sa ating puso't kalooban. Lahat ho tayo ay may sugat na dinadala sa buhay. Bawat tao, walang sinisino, matanda man o bata. Sabi po sa psikolohiya, lahat ho tayo ay may isang laban. Sa bawat yugto ng ating buhay, may isang laban tayong kailangang harapin. At every season or stage of your life, you are to face a battle in your life na pinag-usapan natin kagabi, na gusto nating palalimin ngayon. May I ask po sa ating lahat dito ngayon, sino po rito ang 20 years old and below? 20 pababa. Pwedeng, wag 20. 19 pala, para doon muna tayo sa mga teenager. Pwedeng tumayo ang mga 19 years old
pababa hanggang bata. 0 to 19. Pwedeng tumayo ang mga batang nandito, 0 to 19 years old. Hindi nila ako naintindihan, so I have to speak in English. May I ask all the young people, age 19 years old and below, to please stand. Ayan, nagkaintindihan na kami, no? So, yan. Sila ang mukha ng mga bata at kabataan. Pakitingnan nga sa paligid natin ang mukha ng mga bata. Di ba pag bata ay malakas pa ang katawan. Ang mga kutis nila ay talagang sariwang-sariwa pa. Ayan. So, salamat mga bata. You may take your seat. Sino naman po rito ang 20 to 40 years old? Taas at tayo. Sino po rito ang 20 to 40 years old? Yan na. Sila naman po ang mga tita at tito natin. Tingnan niyo po, unti-unti na nagbabago ang itsura. Yung mga 19, yan. Take your seat, mga 20 and 40. Sino naman po rito ang 41 hanggang 60? Tayo po kayo. Ayan na. Nagbabago na ang itsura. Yung makinis na balat, ayan na. Tayo, upo na po, 41 to 60. Sino naman po ang nandito na 61 to 80 and above? 80 lang. 61 to 80. Yan. Pansinin po ninyo ang kanyang mga buhok, kanilang mga buhok. Pansinin ang kanilang mga balat. Yan po ang itsura ng senior citizen. Yan. Upo na po kayo. Sino po rito ang 81 and above? Meron tayo mga 81 plus. Ayan. Ang buhay daw, meron. Ayun. Yan. Salamat po mga lola, mga nanay, lolo. Sabi po sa psikolohiya, meron daw pong, parang ang buhay ay isang basketball game. May 4 quarters. The first quarter is the 0 to 20 or 19 years old. That's the first quarter of your life. The second quarter would be your 20 or 21 to 40 years old, and then halftime. You go midlife. And then you go to the third quarter, you would be 41 to 60 years old. And then the last quarter of your life, you will enter into the fourth quarter of your life. So on average, the lifespan of a human being would be around 80 years old, something like that. My first quarter, 0 to 20. Second quarter, 21 to 40. Third quarter, 41 to 60. And then fourth quarter, 61 to 80. Pag plus, 80 plus na, ang tawag sa basketball doon ay overtime. Pag 90 years old na, ang tawag doon ay double overtime. At ang buhay ng tao, sa bawat stage o quarter, meron tayong kailangang pagdaanan. Merong sugat na susubok sa atin. Sa unang quarter ng ating buhay, lalo na sa mga bata, teenagers, children, they have to deal with the pain of seeking and clarifying their identity. Their basic existential question would be, who am I? Sino ako? In the second quarter of your life, you will have to deal with your quarter life crisis, and they call it the crisis of stability. If in the first quarter, you try to ask yourself, who am I? Sino ako? In the second quarter, you begin to ask, where am I supposed to be? Who am I supposed to be with? You will seek for stability in your life. And then you go through your
midlife. And you enter into the third quarter, and you'll have to deal with the question of generativity. You are now having your career, your work and family, and the basic question that you have to face is that, what am I to give? Or am I fruitful in what I do? And in the last quarter of your life, you will have to ask the question, a very different question, because now you are preparing for your departure, and you ask yourself, what am I leaving behind? Anong iiwanan ko? In the first quarter, sino ako? In the second quarter, saan ako? In the third quarter, anong ibibigay ko? In the fourth quarter, anong iiwan ko? Kaya sa ating buhay, madalas sa hindi tayo nagkakaintindihan. Hindi nagkakaintindihan ng bata at ang magulang sapagkat iba ang uri ng kanilang mga tanong. Iba ang kanilang pinagkakaabalahan. For young people in their teenage years and even in their childhood days, they're asking for, who am I? How do I know myself? Sino ako? At kapag ka ikaw ay na sa second quarter mo na, nagtatanong ka na ng, where am I supposed to be? Saan ako magtatrabaho? Sino mapapangasawa ko? You're looking for stability. From identity to stability, you proceed to your time and season of your life when you will be asked to be fruitful. Generativity, we call it. Until eventually, you leave behind something, legacy. Identity that leads to stability, stability to generativity, generativity to legacy, lifespan. Kaya minsan, hindi nagkakaintindihan si mommy at daddy at ang kanyang mga anak kasi iba yung concern ng mga bata, iba rin ang iniisip ng mga nakatatanda. And these disagreements lead to a lot of wounds in the life of a person, in the family. Lalo pa sa OFW family na kagaya ng marami sa inyo, you'll have to deal with the inner wounds that you don't understand or that you don't see, but there are wounds that need to be treated inside you. In the context of an OFW family, meron silang tinatawag na hidden wound. May mga sugat na nakatago. Kasi may mga desisyon ang mga magulang na hindi naiintindihan ng anak at may mga sitwasyon ang anak na hindi naiintindihan ng magulang. Alam natin yung digital divide. The young people are digital natives. The parents are digital migrants. So there is a divide in that sense. Hindi nila naiintindihan si ChatGPT. Pag nag-Facebook naman si mommy at daddy, aalis na doon ang kanilang anak. Pupunta na sila saan? Ayaw na nga nila ng Instagram eh. Pupunta sila sa Discord. Tanong nga ang katabi, alam mo ba yung Discord? Siyempre, hindi mo alam. So nagkakaroon ng pagkakahati-hati sa pamilya kasi iba ang generation ng anak mo, iba ang Gen Z, iba ang Generation Y, iba ang Millennial, iba ang mga Gen X, iba rin ang mga Boomers. Sino po rito ang mga Boomers na pinanganak nung gyera? Sila po, senior citizen. Sino naman po ang mga Generation X? Marami sa atin dito. So nagkakaiba-iba tayo ng pinanggagalingan. Kaya tuloy, minsan, nagkakaroon ng sugat dahil hindi nagkakaintindihan. At isang sugat sa OFW family ay ang tinatawag nilang inner wound because of an ambiguous loss. Absentee parents. Andyan pero wala. Wala pero andyan. Buhay pero hindi mo maramdaman. Nag-uusap pero hindi nagkakaintindihan. Nasa isang bahay
pero parang ang layo-layo ng kalooban. In our family today, whether you are together physically or not, there is that ambiguous loss of not being there for each other. And in our life today, as psychology would tell us, presence is a priceless commodity because time and again we realize we are absent from each other's lives, whether we are present physically or not. Pwedeng magkasama, pwedeng andyan, pero wala. Pero pwedeng wala, pero andyan din naman. Tanungin mo nga ang katabi mo, asan ka ba? Hindi kita maramdaman. Andyan, pero wala. At dahil doon, because of this ambiguous loss that we feel, we don't understand each other. Si daddy at mommy, busy sa trabaho. Si bunso, busy sa eskwela. Si kuya, busy sa university. Ang mga tito at tita, wala din pakialam. And so we experience that deep loss and longing inside us. We want to reach out to each other, but the other seems unreachable. Sa inyo po mga nanay at tatay, tatanungin ko po kayo, sino po sa inyo nakakaramdam na hindi ko na kilala ang anak ko? Andyan siya sa harap ko, pero hindi ko na siya kilala. Sino po sa inyo nakakaramdam na andyan ang asawa ko, pero hindi ko na siya maabot? Asan na sila? Parang andyan, pero wala. Ulitin nga natin yon. Andyan, pero wala. Tingnan nga ang katabi mo, asan ka ba? Hindi kita maramdaman. And this loss and absence leads to a lot of wounds and pains in our life. At nagkakaroon tayo ng mga sugat sa ating buhay na kailangang harapin. Ano yung resulta ng loss and absence? Separation and ambiguous loss, emotional gaps, and a lot of times, the culture of silence. And because of silence, tiis-tiis na lang tayo dahil hindi natin naiintindihan ang mga nangyayari sa ating pamilya. Ask yourself tonight, anong sugat meron ang pamilya mo ngayon na hindi mo makapa, na hindi mo mapangalanan, na hindi mo maharap, na hindi ninyo mapag-usapan? What kind of pain or wound are you facing in your life? Minsan po, meron akong parishioner, ang sabi niya sa akin, Father, may I share something with you? And I told him, yes po, ano po yun? Sabi niya, Father, ang asawa ko po nagkaroon ng sakit na cancer. Hinarap po naming mag-asawa yon at kinaya namin ang sakit na cancer. Napagtagumpayan niya, lahat ng therapy, dinaanan niya. Si Raquel, I remember still in our prayer tonight. Sabi sa akin nung parishioner ko, Father, alam mo, mas madali ho pala na harapin ang cancer kaysa sa depression. Kasi ngayon po, yung asawa ko, in remission, pero may depression. Dati-rati, alam namin gamutin. Dinadala ko lang sa ospital, alam na ni Doc kung anong gagawin. Pero ngayon, as she goes through her depression, I don't know what to do. Dinadala ko sa psychologist, psychiatrist, therapist, pero wala ding nangyayari. Kaya minsan, sabi niya sa akin, kasalanan po ba, Father, nasabihin kay Lord na, Lord, sana cancer na lang ulit kasi hindi ko kaya ang severe depression. Yung cancer may treatment, yung depression di mo alam. Maraming beses sa buhay natin, hindi natin makapa kung nasaan ang sugat, hindi natin maintindihan kung anong nangyayari sa ating sarili at sa ating pamilya. We deal with the first issue in our life, ambiguous loss, separation, and absence. Madalas ang layo ng loob at ang layo o distansya ay nagdudulot ng lungkot na mahirap ipaliwanag. Andyan pero wala.
Hindi malinaw kung paano maghihilom dahil hindi mo alam kung saan at papaano didiinan ang sugat at kung papaano sisimulan ang pagpapagaling at gamutan. Madaling gamutin ang sakit na naiintindihan. Pero kung ang sugat ay hindi mo mapangalanan, hindi mo alam kung saan magsisimula. So question at this time, kapatid, where is your family? What is the inner wound that you have to deal with yourself and with your loved ones? And are you able to name it or label it or identify it? Or are you at a loss and confused because you don't know where to begin? As you face your son and you would like to talk to him and reach out to him, you don't know where to begin. Saan ako magsisimula? Hindi na nga kami nagkakaintindihan. Saan kami mag-uusap kung ibang lingwahe na nga ang aming naiintindihan? Loss, absence, that wounds us from within. That leads us to the second wound, which is gaps and oftentimes an inability to reach out to one another. We can't heal what we don't feel. And oftentimes, we pass on what we cannot heal. And the wound lingers. And the wound gets deeper and deeper. Lumalala, paglipas ng panahon, the gap is widened and the wound is getting severe. So question, nasaan na kayo bilang pamilya? Kung sugatan ng pamilya, bunga ng pagkakalayo at paghihiwa-hiwalay, ano ang sugat na iniwan nito at ano ang ginagawa natin? Because a wound that remains untreated will not heal on its own. You cannot say, time will heal all wounds. Hindi totoo yun. Because a wound that is not treated will never heal. Tatakpan lang yan, pero sa totoo, hindi gagaling yan. And therefore, the gap is widened and it is passed on to generation. Sa psychology po, meron tayong tinatawag na intergenerational wound. Hinarap ninyong mag-asawa ang problema sa Pilipinas, dinala nyo rito sa Abu Dhabi na hindi ninyo na-resolve. Ngayon, pinag-aawayan nyo, naririnig, nakikita ng mga anak nyo at naa-absorb nila at hindi nila maintindihan. Hanggang kapag sila na rin ang magulang, dala-dala nila ang sugat na yon na galing pa sa Pilipinas na hindi nyo pinaliwanag sa kanila, kaya ngayon, hindi rin nila naiintindihan. Many times, our wounds are intergenerational. You don't understand yourself because you never really tried to understand where it is coming from. Connection, not correction, heals generations. We have to be in touch with our past, with our roots, with our family. Otherwise, we will not understand ourselves. Dear children and young people, sometimes you have to face the situation. You look like Filipino, but you don't feel like one. Ang mga magulang mo, they look like coming from the Philippines, but you feel that you are an Arab or an Emirati or an American or a Canadian. And you don't understand yourself. Who am I? And where am I supposed to be? Pilipino ba ako o taga Abu Dhabi? San ba talaga ako? And sometimes these confusion or these doubts strike a wound in us that in a way weakens our understanding of ourselves. And this wound is passed on from generation to generation. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Kapag ka ang mag-asawa, yung awayan nila sa Pilipinas, dinala nila dito sa Abu Dhabi. At ano yung pinag-awayan nila sa Pilipinas? Ang isyu ng trabaho. Dahil sa Pilipinas, nagtatalo na silang dalawa. Ang sabi ni Mister, ayokong pumunta dyan.
Ang sabi ni Mrs., hindi, ito lang ang option natin. Kailangan nating pumunta. E di napilitan si isa. Napilitan yung mister, nasunod yung asawa. Hanggang dito sa Abu Dhabi, dala-dala nila yon. Araw-araw, pinag-aawayan nila yon. Pagka may problema, sisihan, sumbatan, sasabihin ni mister, sabi ko na sa iyo ba't kasi pupunta-punta pa tayo dito At sasabihin ni Mrs. sa asawa niya, andito na tayo, ito yung katotohanan ng buhay natin. Pag-aawayan pa rin ba natin yan? At habang sila'y nag-aaway at nagbabangayan, yung mga anak nila hindi naiintindihan ang pinag-aawayan ng magulang nila. Kasi para sa kanila, habang lumalaki, andito na tayo Bakit yung problema nyo doon, dala-dala nyo rito hanggang ngayon? Kaya yung bata, nag-aral dito, lumaki, nag-senior high, at pupunta na ng college. At sa balita ko, maraming kwentong narinig ko, marami sa inyo na mga bata, hindi mananatili dito except for some. And some young people will have to be uprooted from their family and they will go back to the Philippines. And the cycle continues. Why? Kasi ang bata babalik ng Pilipinas at sasabihin niya sa kanyang mga magulang, why are you sending me there? I was raised here. I was born here. I studied here. My friends are here. Why are you sending me back to a home I had considered not my own? At nandun ulit ang cycle of looking for home. And that wound stays in the family and the gap is widened and the rift gets severe and the family remains silent about it. Dahil hindi tayo sanay na pag-usapan ng problema, sanay tayo sa culture of silence. Ang tawag natin doon, tiis na lang. Pagtiisan na lang natin, anak, kasi yan talagang bigay ni Lord sa atin. Kaya magtiis na lang kayo, magtiis na lang tayo. Pero may mga pagkakataon na ang pagtitiis ay ang kalaban ng paghilom. Tiisin mo na lang para wala tayong away. Pero madalas sa hindi, ang tahimik ng pagtitiis ay hindi rin kabayanihan. Minsan, ito ang nagiging dahilan ng mas malalim at mas mahirap na pagdurusa. Kaya mga kapatid, ngayong gabi, tanong ko po sa inyo, anong sugat meron sa pamilya na hindi mo hinaharap at lagi mong iniiwasan? Kailan mo siya haharapin? Kailan mo siya tatanggapin? Kung tiis-tiis na lang o kung quiet-quiet na lang, when will we face it squarely? Kaya dapat harapin, wag iwasan. Pakisabi sa katabi natin, harapin, wag iwasan. Ang mga sugat ng pamilya, ng sarili, yung problema sa Pilipinas, wag nyo nang dalhin dito. Kasi pag nandito pa rin, ang problema sa pinanggalingan, kawawa ang mga bata, hindi nila maiintindihan yan. Ang paglikas ay dapat pagsisimula din. Hindi para kalimutan ang nakaraan, kung hindi para maging panibagong yugto ng ating paglalakbay. Anong mga bagay na dapat nating harapin bilang pamilya? Dapat nating harapin ang tatlong mahalagang issue ng pamilya. Una, emotional disconnection. Dahil hindi natin hinaharap, lumalayo ang loob sa isa't isa. At dahil lumalayo ang loob, minsan nalilito tayo. Sino nga ba tayo? Ano nga ba ako sa'yo? Anak mo pa ba ako? Asawa mo pa ba ako? Magulang pa ba ako sa inyo? Sino na ako para sa inyo? Kaya magandang tanungin din, sino ba kayo sa isa't isa? Sino ba yung parent? Sino ba yung anak? Ano bang mga papel natin sa pamilya? At pangatlo, hinarap na ba natin ang mga lungkot at pagkabalisa? Hinarap na ba natin ang ating mga tanong sa buhay na hindi natin maipaliwanag?
A lot of times, the problem in the family is emotional disconnection. Gusto mong bumawi, pero parang huli na, lumayo na siya, malabo na. Madalas, may pagmamahal tayo na hindi na natin na ipaparamdam dahil nag-aalangan na tayo at takot na tayo na lumapit sa isa't isa. Sino po sa atin dito ngayong gabi na takot ka na sa anak mo kasi baka di niya maintindihan ang sasabihin mo? O takot ka na sa asawa mo kasi baka pag-awayan nyo lang, lalala pa, wag na lang. When that emotional disconnect becomes severe and the gap a lot of times is widened by the day, baka hindi na natin mahabol yan. Baka tuluyan ng kumawala yan. Minsan po, meron akong parishioner, ang sabi nila sa akin, lumapit po for counseling, ang sabi sa akin, Father, nalulungkot po kami kasi nilayasan na po kami ng anak namin. Now when he turned 18, he left us and did not come back anymore. 10 years na po. So mag-asawa po ito na lumapit sa akin, nagpapatulong. Sabi ko sa kanila, I feel sad about it. And so we pray na sana mahanap nyo na ulit yung anak ninyo para magkaroon na kayo ulit ng kaugnayan and connection. Ang tanong ko sa kanila ay, nakikita nyo pa ba siya? Malayo na ba siya? Nag-abroad ba? Sabi niya, hindi po, Father. Alam po namin kung saan siya nakatira at nakikita rin po namin siya paminsan-minsan sa mall. Sabi ko, ganun. So, nakikita pa kayo? Opo. So, bakit hindi siya bumabalik? Bakit hindi siya umuwi? Hindi rin nila maipaliwanag. Kaya ang sabi nila sa akin, if it's okay, Father, we have his number. Pabor lang po sa amin sana if you can do this for us. Pwede po ba ninyong kausapin? Baka sakali makinig sa inyo. And I did. I tried. And the son responded. Sabi niya sa akin, yes, Father, I would like to talk to you. Kasi baka one-sided lang ang natatanong ang naririnig nyo. So I would like to talk to you also. So one time, hindi alam ng mga magulang, nag-usap po kami ng kanilang anak na 10 taon na hindi umuuwi. In our conversation, pinaliwanag niya sa akin ng lahat. At the end of our session, I told the son, I agree with you. Do not go back anymore. Noong naintindihan ko yung buong kwento, hindi sa pumapanig ako sa anak na lumayas. Pero nung pinaliwanag niya ang sitwasyon, doon ko naintindihan na magulang niya ang mali at mas yung bata ang nakakaunawa. Balik ako ngayon doon sa sa mag-asawa, sa mga magulang. I tried to explain to them the side of their son. And true enough, kahit ako na yung nagpapaliwanag, hindi nila naiintindihan yung anak nila. And I said to the son, I will help you in as much as I can, but do not give up. I understand what you're going through. And so for you to know, dahil hindi nyo naman din kilala at hindi naman specific ang case na ito, I would like to tell you, bakit ako nag-agree doon sa bata? Na-abuse yung bata ng kanyang tito. Hindi kinaya nung bata yung abuse. Sinabi niya sa mga magulang niya, kinampihan ng magulang niya ang tito niya. At nagsabi nung bata sa akin, mas kinampihan pa yung nag-abuso sa akin kaysa sa akin na naging biktima. Anong pinanggagalingan ng magulang? Kahihiyan. Hindi kayang gawin ng tito mo yan. Ikaw lang, gawa-gawa mo lang yung kwento na yan. We cause the deepest wounds to one another.
Who has the capacity to inflict pain on another person? Not the stranger outside. Who has the ability to inflict pain on a person? The deepest pain at that. You who are inside the home. Kaya mahalaga na harapin ang mga sugat ng pamilya. We have to reach out to one another. And we have to understand that many times in our life as a family, we have to listen to each other. So tanong ulit ngayong gabi, and I have prepared some slides, but I would like to skip some slides, and I will go right to the heart of the matter. Are you connected with one another as a family? Is there still a bond that unites you as a family? Or that bond or thread that brings you closer has long been cut, and that gap has long been impossible to connect? Pakitanong nga ang katabi natin, andyan ka ba? Andyan pa ba tayo o wala na? Tandaan po natin, we have to face the wound. You have to touch the wound. If you look at the image of the divine mercy is the image of a Christ, of Jesus, that has a wound in His side that never healed. Minsan po si Cardinal Tagle, I was listening to him, and he explained to us, the meaning of the wound at the side of the divine mercy. Kasi ito yung sugat na hindi ho gumagaling. Ito yung sugat na hinawakan ni Tomas dahil hindi siya naniniwala na buhay si Jesus. Kaya ang sabi ni Jesus sa kanya, Thomas, come here and touch the wound. Put your finger to my side so that you will begin to believe. If you want healing for your family, you have to touch the wound. Not because you are masochist who like to be hurt, but because the wound oftentimes is a door to healing. Ang sugat ho, pwedeng masakit, pero pwede din siyang pintuan para gumaling. Para tayo ay makapagtago sa sugat ni Jesus na makapagbibigay sa atin ng kagalingan. As you touch the wound, you place that wound in the heart of Jesus, and the divine mercy will allow you to be healed and will give you the healing that you need in your family. Touch the wound, face the wound, and surrender the wound to the wounded side of Jesus. Only then can you find healing in your wounds and in spite of the wounds in your family. Ang sugat ho, pwedeng masakit yan. Pero ang sugat ay pwedeng pintuan din kung saan pwede kang magtago sa puso ni Jesus para mabigyan ka ng kapanatagan at kapayapaan. Touch the wound, face the wound, surrender the wound, and it is the wound of Jesus that will heal you in the end. Amen. So question po ngayong gabi, kaya mo na bang tingnan ang sugat ng iyong pamilya? Kaya mo na bang tingnan ang sugat ng iyong puso? Kaya mo na bang tingnan ang masasakit na bahagi ng iyong buhay, ng iyong paglalakbay? Kasi pag hindi mo hinarap yan, mahirap gumaling. Sabi po ng isang psychologist,
Ang pangalan niya ay James Hillman. A symptom suffers most when it doesn't know where it belongs. A symptom suffers most when it doesn't know where it belongs. In other words, kung hindi mo mapangalanan at maharap ang sugat ng iyong buhay at pamilya at paglalakbay, hindi mo alam kung saan magsisimula, hindi mo alam kung paano gagamutin. Sa mga doktor na nandito, alam na alam nyo yan. If you misdiagnose a patient because you did not read the symptoms well, you will be giving the wrong treatment. Same thing with our lives. We have to face it squarely, identify it honestly, so that we know where to begin. So kayong mag-asawa na hindi nagpapansinan, na tinatago na lang sa katahimikan ang pinagdadaanan ng pamilya, palagay nyo ba masusolusyonan yan? O gagaling yan? O kailangan na natin siyang pag-usapan? Pwede po bang pakikuha ang inyong papel? Pwede po bang pakisagot ang tanong na ito as we end our reflection tonight? Talking about wounds. Ano ang matagal mo nang dinadala? Sugat man yan o hirap na hindi mo masabi sa kanila. Minsan, ang unang hakbang sa paghilom ay ang paglabas ng matagal nang nakatago sa ating puso. May I invite you tonight, if you really want healing, not just physical healing, but healing of our hearts, healing of our souls, healing of our bodies and spirit, let us try to name the wound, touch the wound, and surrender it to Jesus, whose wounds have saved us. Yung sugat ni Jesus, yun din ang nagligtas sa atin. Can you please write down in your piece of paper, in your leaflet, ano ang matagal mo nang dinadala na hindi mo masabi sa kanila? And maybe before the Lord in this Mass, if you want to tell them, okay lang. Pero pag hindi pa kayo handa, tell it to the Lord. Whisper it to the Lord. At sabihin mo sa Panginoon ngayong gabi, Lord, hindi ko pa mapangalanan ito. Hindi ko pa masabi ito sa kanila. Pero gustong sabihin sa iyo, ang matagal nang nakatago sa aking puso, imposible na siguro na maghilom. Imposible na siguro na maabot. Pero nagtitiwala ako na kaya mo kaming pagalingin. You have the power to heal us. So in a moment of silence, may I invite everyone, what do you wish to say to the Lord in the sanctuary of your heart? Anong matagal mo nang dinadala na hindi mo masabi sa iyong pamilya, pero gusto mong sabihin sa Panginoon? Itago mo muna siya kung hindi ka pa ready. Pero sana wag mong paabutin pag mamamatay ka na. No? Magandang paghanda ka na. Hindi mo kailangan na magsalita, ibigay mo lang sa kanila. Pwedeng mamaya, pwedeng bukas. Pwedeng next month, pwedeng next year. But I pray that you have the courage to declare it with conviction and courage to your family. Ano yung matagal mo nang tinatago sa kanila na hindi mo pa rin hanggang ngayon maibahagi dahil tingin mo ay wala namang mangyayari at napaka-imposible na nito. One time po, meron akong kausap. Sabi niya sa akin, Father,
This is again, in the context of a conversation, not a confession. Ang sabi niya sa akin ay, Father, dapat ko pa po bang sabihin sa asawa ko yung pagkakamali ko po sa kanya? Yun yung dilemma niya. Should I still tell my husband about what I did? Kailangan pa po ba? And so I probe. Does it affect your life now? Does it affect your relationship? Does it matter? Sabi niya sa akin, hindi na po, Father, kasi nakalet go na po ako doon. Nakalet go na ako sa relationship na yon. And so ang tanong ko na lang sa sarili ko ay, kailangan ko pa bang sabihin sa kanya? Sa loob-loob ko, ikaw may gawa-gawa niyan, ako papoproblemahin mo. Pero sineryoso ko yung tanong niya. Should I still tell my husband about my indiscretion? Binalik ko yung tanong sa kanya. Siyempre, hindi ko naman pwedeng solusyonan. Ikaw, sa palagay mo, kailangan pa ba o hindi na? Ang sabi niya sa akin, kaya nga ako nagtatanong, Father eh. So, back and forth, this was my last statement to her. And I would like to share this with you also tonight. In moments of your life that you have a dilemma, or what you don't know what to choose or what to do, because the answer is not very clear and the choices are so hard. What I told her was this: do the most loving thing to do. What you feel in your heart is the most loving thing to do. That's what you do. Tinanong niya ako ulit, Father, ano ba yung most loving thing to do? And then I told her, the most loving thing to do is what will be for the greatest good of the one you love. So ask yourself, what is the greatest good for the one you love? That is the most loving thing to do. And who can answer that? Not me, not anyone. Ikaw lang. Kasi ikaw ang nagmamahal eh. At kung ikaw ang nagmamahal, pipiliin mo ang pag-ibig. At ano ang pag-ibig? Pipiliin mo ang pinakamabuti para sa mahal mo. So you ask yourself tonight, what is the most loving thing to do given the situation that we have in our family? What is the most loving thing to do in order for us to freely face the dilemmas in our life as a family? So ngayong gabi, tanungin mo sarili mo, ito bang pinakatatago-tago ng puso ko? Pag sinabi ko sa kanya, ito ba ang pinakamagandang gagawin ko dahil sa pagmamahal? Is this the most loving thing to do for the greater good of our family? Then do it. So in our life, brothers and sisters, you want healing? There's only one that can heal us. Love is the only thing that can heal us in the end. Kung gusto mo na magkaroon ng kagalingan sa mga sugat ng iyong puso at ng iyong pamilya, babalik at babalik tayo sa pag-ibig lamang ang makapagbibigay ng paghilom sa ating buhay.
And I love what Saint Maximilian Kolbe said about it. Hate destroys, only love creates. Only love creates. Tanging ang pag-ibig ang magbubuo, ang maghihilom, ang magpapagaling. Kapag wala ang pag-ibig, kahit anong sagana ng buhay, mananatiling sugatan. Kapag walang pag-ibig, kahit anong rangya at tanyag o tagumpay na ating nakuha at nakamtan, without that love, then everything becomes senseless and nothing. Sabi ni San Pablo, you may have everything in the world, but if you don't have love, you have nothing. So tonight, we ask ourselves, what is the most loving thing to do in my life today? In relation to my husband or to my wife, how can I be a loving person to him, a loving person to her? With regard to my relationship with my children, how can I be a loving parent to them? If I am a child, how can I be a loving child or son or daughter to my parents? And every day, I make a commitment that I will be loved and I will only share love. And that love can heal. And only love can create. Sa ating misa at pagpapatuloy ng ating ikalawang gabi ng Misyong Pilipino, pakisabi nga sa katabi mo, I love you. I love you po. Ang haba-haba ng sinabi ni Father, babalik lang pala tayo sa I love you. Kapag ready na po kayo, yung mga sinulat po ninyo, if you think that it is the most loving thing to do, to share it with your family, do it tonight. Let that be your assignment. If you think and you feel that that is the most loving thing to do for your family, then share it with them. Because the more that we are able to be transparent and honest with each other, then our family bond and the gap will be healed. Magkakaroon ng paghilom kung mayroong kabukasan at kung mayroong kahandaan na harapin ang mga sugat ng ating buhay. I pray for you. Let us pray for one another that all our wounds in our lives may be healed by the love of God in Jesus that He has shared with us on the cross and in His wounded side. May we all be healed by the love of the cross. Amen.